Hello mga ka-legit Davercads, hello mga It's Showtimer, at hello po sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa aking pong latest updates. Patungkol po ito doon po sa Vice na talagang pinag-usapan po siya online dahil ito po ay may titled na Wala Akong Pake. According po sa ilan, matapos pong kumalat or matapos po talaga na lumabas yung suspension nitong si Meme Vice patungkol po dito sa 12 days suspension na inilatag po ng MTRCB dahil po dun sa kanilang mga violation ay naglabas or pinlay po ito pong kantang ito, kaya nagtrending po siya. Maging sa Twitter trending po ito, entitled wala akong pake. Sabi diyan, mukhang unbothered na naman ang phenomenal box office star na si Vice Ganda at ang iba pang host ng It's Showtime sa suspension na ipinataw sa kanila ng Movie and Television Review and Classification Board to MTRCB. Ito po ay ayon po sa bandera na news online kung saan parang ang tingin po nila dun sa suspension na naganap dito po kay Meme Vice at dito po sa buong pamunuan ng It's Showtime is parang they take it at lighter, diba? Parang napakagaan lang, ganon. Sabi po ng ilang mapanuring mata, ilang mapanuring mga netizen na sinasabi nila na tila unbothered itong si Vice Ganda dito po sa 12-day suspension na kanila pong na-achieve dito po sa naganap dun sa binigay ng MTRCB. Bakit naman kailangan mabother itong si Meme Vice, diba? Kasi yung It's Showtime po, kahit hindi po sila napapanood sa Free TV, they can also play or parang napapanood pa rin po siya at mas inabangan at nag-trending po sila nung sila po ay nagkaroon ng suspension. Sobrang dami pong nanonood sa kanila online dahil out of curiosity, is it possible ba na magpatuloy sila? Mind you, kasi po ang Free TV, yun lang po ang sakop ng MTRCB. Kaya po napapanood pa rin po sila sa Facebook at saka sa YouTube kasi hindi po sakop ng MTRCB ang social media platform. Kaya naman keber, parang dead mo na lang talaga ang mga It's Showtime host. Sabi dyan, in fairness, talagang tinutukan na madlang people ang episode ng naturang noontime program ng ABS-CBN ngayong araw September 5 upang abangan kung ano ang reaksyon ng mga host tungkol sa bagong controversial na kinasasangkutan nila. So, ibig sabihin, ang dami pong mga nanonood talaga sa kanila ngayon. Mas dumami pa. Sabi nga ni Meme Vice sa kanya pong Twitter and Instagram na kung meron daw di umanong mga circumstances or problem na na-encounter nila ngayon, meron din pong panibagong opportunities na na-encounter nila. Dahil sa dami ng nag-aabang at nanonood sa Showtime, mabilis na nag-top trending topic sa Twitter ang hashtag tayo ang Showtime. In fairness, sabi, agaw pansin ang look at ang OOTD ni Vice Ganda sa show. Ito pa, kung inirampa niya ang kanyang bonggang-bonggang pink, binonggap yung kanya pong pink Valentino outfit. Dahil po dun sa kanya pong outfit na yun, pati yung outfit niya pinag-usapan. Na tila baga sinasabi po or ini-interpret ng ilang mga netizen na kaya daw naka-pink itong si Meme Vice Ganda dahil po yung nangyayari sa kanilang suspension is parang pinupolitika sila. Ganon yung kaisipan ng ilang mga netizen. So kasunod nito ay tila may patutsada nga ang TV host comedian sa Rampanalo segment ng Showtime sa kinaharap nilang issue sa MTRCB. Sabi doon, habang kinakausap ni Vice ang isang babae sa audience, biglang nagpatugtog ang DJ ng kanta kung saan maririnig ang lyrics na wala akong pake. Biglang hirit ni Vice, nakakatawa yung kinakausap ko siya tapos sumasagot siya tapos pinatugtugan mo ko ng wala akong pake. Napayuko si Vice habang natatawa sabay dialogue ng hindi po yan ang opinion ko. Sabi niya, nakakatuwa, wala akong pake. Ang ganda ng song, yun, very timely. Ayun. So, tila baga parang sinasabi tuloy ng ilan sa mga netizen na parang pinariringgan daw di umano ni Vice Ganda ang MTRCB na parang tila baga unbothered siya or wala siyang pake kung ano man po yung bumaba na sanction sa kanila. Viral na ngayon ang video na ito na ipinost ng isang netizen na may nakalagay na caption na not Vice Ganda wearing pink and then wala akong pake
on the background, timely and relevant. Hashtag tayo ang Showtime, hashtag it's Showtime, hashtag Lala Soto, hashtag MTRCB. So dahil nga sa mga pangyayari na yan, marami po talaga ang nagalit. At sobra po talaga na pinagre-resign na immediately itong si Miss Lala Soto patungkol po dito sa issue na to. Base po sa mga napanood nating episode ng It's Showtime, tila hindi naman affected ang buong production sa pagsuspende ng It's Showtime dahil sa mga nagawang violation nito. Actually, pag pinanood niyo po sila, parehas pa din, parang wala po silang suspension. Kung paano po sila nagpapasaya ng madlang people araw-araw, ganun pa din, no? So, kahapon naglabas ang resolusyon ng MTRCB sa mga reklamo laban sa programa nila Vice, kung saan pinatawan nga ng 12-day suspension ang show na nag-ugat sa Incident Act umano ng host sa Isip Bata segment ng July 25. At dahil nga dito, marami nga talaga ang nagalit kay MTRCB Chair Lala Soto patungkol po dun sa naging desisyon ng MTRCB, kasi tila baga feeling po ng lahat talagang bias at hindi po nagkaroon ng due process yung pong kanila pong kumbaga parang feeling nila minadali yung proseso para po mailabas yung desisyon na yon. Pero according to Miss Lala, hindi naman daw po talaga siya directly ang nag-decide. Kumbaga, meron po siyang tinatawag na team na silang nag-decide at siya lang po yung mag-i-investigate kung dapat ba talagang patawan. Parang ganun. Ibig sabihin, meron pa rin siyang meron pa rin siyang participation. Kasi imposible po talagang wala siyang participation doon. So, at yun nga yung ilan sa mga news, no? Pero ang pinakamaganda lang dito is talagang hindi na po, no? Hindi na talaga, kumbaga hindi nagbago. Hindi nagbago yung aura, hindi nagbago yung outlook. Although sabi ng ilan parang dumaan po sa depression si Ayon Perez patungkol sa issue na to, kasi parang nahihiya siya na dahil dun sa pangyayari na yon, buong team kasi yung ma-affect Pero ang maganda lang dito, nakapag-establish na sila ng mga viewers nila sa social media, so they can work, no? Dito po sa social media. Ang kaibahan lang nito sa pre-TV tsaka social media kasi limited lang, hindi ganun sinlaki ng kinikita at ng mga binabayad ng mga advertisers na nagpe-place ng kanilang mga ads sa particular program. Dito naman po sa social media platform, there are times na wala pong ads na lumalabas, there are times na limited lang yung mga ads, at the same time, yung mga manonood po ay may pagkakataon pang mag-skip ng ads, kaya po medyo dahil doon nagiging limited. Pero all in all, they are still earnings, no? Araw-araw. Hindi nga lang po katulad ng kinikita na nasa pre-TV sila. Pero sadya talaga na wala naman po talagang ibang purpose at wala naman pong ibang gusto talaga ang It's Showtime kundi magpasaya, no? So, kaya nga lang, may batas talaga tayong kailangan sundin, na at the same time, according to Miss Lala Soto, pag marami na raw pong nagko-call out at marami na pong na parang pinapansin yung pangyayari na yon, that's the time na kailangan na nilang umaksyon. Kaya naman, tuloy pa rin ang ligaya sa It's Showtime. So, salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakapag-like, mag-share at mag-subscribe na po kayo at mag-follow na kayo sa aking YouTube channel, sa aking TikTok account, at sa ating pong Facebook page. Ayan. Thank you for watching, guys. I-shoutout po natin ang lahat ng ating mga viewers. No, nag-aaway-away po sila ngayon sa ating Facebook page. All in all, ano man po ang mangyari, It's Showtimer ka man or Dabarkads ka man, isa lang naman ang purpose ng dalawang noontime na ito, kundi pasayahin po tayong lahat. So, yun na lang dapat ang tignan natin. Let's enjoy the moment. Okay? That's it for today. See you on my next vlog. God bless everyone.